Ay, magandang gabi mga bossing. Medyo ginabi na naman. Ang gulo-gulo, no, mga friend. Magbigaw tayo reaction dito kay ano. Alam nyo, no, mga friend. Kinakapa ko tong mga nangyayari. Dito sa Senado. No? Ito na kaya yung bloodbath na sinasabi ni Duterte. Ang ginamit niya, yung kanyang mga kampon. Di ba? Kaya sila Cayetano, sila Marcoleta, sila ang nanggugulo sa Senado para wag matuloy yung impeachment, no? Ito si Tocayo, Sunny Trillanes. Yung si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, maraming ang eksena rin kayo noon dahil siya ba yung pinatayan niyo ng mic? Tama ba, Sentry? Yes, yes. Oo, ang nangyari kasi noon, nagpe-preside ng committee si then Senator Laila de Lima. Tapos, hindi siya pinapasalita nito ni Senator Alan Cayetano. Tapos, meron kasing master control yun eh. Nandoon yun sa chairman na pwede niyang ma-mute lahat. Kaso, bago pa lang si Senator Laila noon, hindi pa niya alam yung control. So, yun na. Para makasalita yung chairman, pinatay ko yung mic niya. Ito po bang ganitong sitwasyon, ikinagulat niyo po ba yung nangyari kahapon? Hindi ko ikinagulat in the sense na consistent yan sa pagka-tao ni Alan Cayetano. Yan, pagka may hawak na poder yan, nawawala sa sarili, no? Nag-iiba yung anyo. Tapos, Hindi talaga ni Tocayo. Nawawala na sa sarili, nag-iiba pa yung anyo. Nagiging halimaw ba? Ganun ba? Ano anyo? hindi yan bumibitaw. So, ganun ang ginawa niya sa House of Representatives. Nung may term sharing sila ni Congressman Lord May pagkatuko yata ito si Cayetano, no? Velasco, sa pag-speaker, nung patapos na yung termino niya, umaapila. Noong una kay Sara Duterte, para pakiusapan na siya pa rin manatili. Then, nung inisnab siya, pumunta siya ng Malacanang kay Digong. Ngayon, nung hindi na siya pinansin, Talagang makapalamukha na ito, no, mga friend? tinuloy pa rin niya, kinandado niya yung session hall ng House of Representatives para hindi siya mapalitan sa araw na yun. So may ganyang pinamumugutan niya si Alan na pagkatao niya. Ngayon, ano yan, marami pang naiisip na mga estilo yan. Kita niyo yung ginawa niyang pag-absent. By the way, ano yan, supposed to be sedition daw yan, sabi ng mga abogado, dahil nag-attempt siya to stop yung normal functions ng national government. Meron ding nagsasabi ng iba pang mga krimen for failure to discharge his official functions as a duly elected senator. Tapos ngayon, yung kahapon, gumawa sila ng rogue na... Alam niyo ang gulo, no? Ito bang si Chis Escudero, nung nagbotohan na nakakuha ng 13 boto to si Cayetano, at na-grab niya yung presidency kay Tito Soto, Nandun ba si Cayetano, ito si Chis Escudero? No? Ngayon, pumunta na naman si Chis Escudero ito. Ang gulo nito Chis Escudero, no? No, mga boss? Naka-12 na naman dito sa kabila. Bida pa siya. Kung hindi siya sumama ron, kung hindi siya sumama kay Labato, hindi sana naging Senate President ito si Cayetano na to. Di ba? Isip lang di ba? Kasama yata si Escudero sa 13 bumoto para maging Senate President itong si Cayetano na to Ngayon, dahil na naman kay si Escudero, kaya naging Senate President naman. Kaya lang, acting Senate President, etong si Win Gatchalian. Di ba? Tuloy. committee para
Ayan, yun na nga. Ipinilit pa rin, ano, kahit nga yun, kinukwestiyon ng bawat isa yung leadership ng Senado ngayon. Ipinilit din kahapon yung sinasabi nga Blue Ribbon. Nandun nga yata si Escudero di ba? Si Boy Hikaw. Parang nandun siya Kasi nabawasan, 10 na lang yata sila ngayon, di ba? Wala na si Bato, wala na si Boy Hikaw, at saka wala na to si Estrada. O, di 10 na lang sila. O, yung 3 nga yun nawala, di ba? Tama, nandun to si Escudero na ito. Ngayon, lumipat dito para makakuha naman ng 12 para magulo tong si Escudero. Pero siya bida, ha? O. Ewan. Subcommittee, no, hearing. Pero ang sinasabi nga ni Acting Senate President Gatchalian na ito ay hindi authorized. Pero yun na nga, ay nandun ulit yung 18 ex-Marines. Nabanggit ulit yung mga pangalan, no? Yung mga dati nilang nabanggit. At syempre, kasama rin po kayo. Anong tingin nyo dito? Kasi parang sinasabi, timing ito dahil pwedeng, kumbaga, pinapalaki yung issue. Malamang ito na nga yung sinasabi nito si Sayad na bloodbath. O, ito na. Wala na iba. O, kasi yung 18 Marino na ex-Marine, tinuro na si Bongbong Marcos na nagdala rin sila ng pera dun doon sa hiring-hiringan nila yung 10 ano to, mga senatong NATO, kasama yung 18 di ba? O, tinuro nila si Bongbong tinuro nila lahat. Maliban na kay Loren Legarda na dati nang itinuro nito 18 Marines. Oo, magulo talaga. Gulo to mga friend. At hindi pumapayag si Cayetano na hindi na siya Senate President. Sa Lunes magkakaroon ng hearing. Ewan ko ano mangyayari. Tuloy. Na ito para matabunan nga itong impeachment trial. Okay. But they can only do that, siguro, yung kahapon, yun na yan They cannot keep on repeating this Di ba? Ilang beses na umapir itong 18 ex-Marines na to sa media, dun sa Club Filipino, basta ilang beses sila nagpa-presscon. Ito, siguro pang 5 na ito. At alam niyo, nagbabago yung statement, kaya tinatrack ng mga lawyers ko to, kaya ngayon gagamitin namin yon against them. Kasi yung kahapon, by the way, because of that, may mga abogado ko po ay nagpe-prepare muli ng panibagong mga kaso laban doon sa mga mismong nagsalita against me, Tapos kasi isasama na namin itong si Marcoleta at saka si Alan Cayetano dahil since hindi naman yan official parliamentary inquiry, wala na silang parliamentary immunity. Kaya isasama namin yan sila sa aming kaso. Sa tingin niyo po, hindi ito saklap? Magkakaso na naman si Sentry. Gaano karami ng kaso na i-file ni Sentry? Wala pa yatang gumagalaw. Puro sampa lang ng sampa si Sentry. Wala pa yata nangyayari. Ng parliamentary immunity kasi po kadalasan kapag yung mga pinag-uusapan diyan sa plenaryo, yung mga committee hearings, yung mga senador o kongresista na nagsasagawa meron silang parliamentary immunity. So itong mga personalidad na ito hindi po sila immune from suit. Yes, dahil wala nang Blue Ribbon Committee staff doon na nag-record ng proceedings nila. Hindi talaga hindi official 'yon. And Alan Cayetano knows that. Alam nyo, in denial phase lang siya ngayon Hindi niya matanggap na naisahan siya, na natanggal sila. Kasi yun very important yung pag-recognize ng quorum na meron palang jurisprudence, may precedence. Kaya pagka nag-quorum na, ang unang ginawa, dineclare all positions vacant, doon pa lang mismo tanggal na siya. And by the way, nagsasalita ho
matagal hong senador to. Kaya alam na alam ni Sentry kung anong kalakaran sa Senado. Di ba? Itong si Alan Cayetano, maano to, yun nga sabi, nagtatanga-tangahan na hindi mo maintindihan eh, no? Maipilit lang, maipilit. Basta ako, nakakuha ako ng 13. Eh ngayon, nasa ng 13 mo? Di ba? 10 ka na lang eh. Malapit pang matanggal yung iba dyan. Si Villanueva. Sino pa? Si Bongo. Oh, pag nakaamoy na si Bongo ng warrant of arrest, mawawala na yan. Maniwala ka. Yung mga nagte-12 na quorum dun sa Senado, senador silang dalawa, ni Senator Pia, pati si Senator Loren. And yet, hindi sila nagreklamo. At so, wala na silang basis to do the same. Kasi hindi ka naman nagreklamo noon. Ba't ka magre-reklamo ngayon kung yung position may nakasalalay? So, immediately tanggal siya sa pwesto. Marami lang kasi sa media hindi naiintindihan nung dineclare all positions vacant, tapos itinalagang speaker pro tempore si Senator Win, as concurrently acting Senate, hindi speaker. Senate pro tempore. Senate President siya. Yung ibang media personalities, ang pagkakaintindi nila, Senate President pa rin si Alan. Hindi na. Nung dineclare all positions vacant at walang nag-object, so in-adopt yun, it was carried, tanggal na sila lahat sa pwesto. Tapos, yun na, nagtalaga na sila ng bagong set of officers. Yeah. Oo. Ito ngang issue sa Senate leadership as Senator Sentry, may guru, isang guru na raw, no, na nag-file ng naghain na ng petisyon sa Korte Suprema para nga ipawalang bisa daw yung pagpapalit ng liderato dyan sa Senado, pati na rin yung PDP, no, Sentry. Kung titingnan natin, alam mo na kung kaninong kampo. I mean, 'di ba? Kasi pinapawalang bisa nga yung yung liderato ngayon, yung bagong liderato ngayon. So parang nagpapasaklolo na sa Korte Suprema Sentry, no? Etong issue dito sa Senate leadership. Nakita natin yan, talagang desperado na kasi gusto nilang pigilan yung July 6 na start ng impeachment trial. Lahat na ng ginawa na petition ng Duterte camp, ginawa na. At ito na nga, yung pinakang yung stunt nila Bato, nila Alan, hoping na madidiktahan nila yung tempo. Hindi pa rin Hindi pa rin nangyari. Kahapon, actually, may destabilization component yon. Napag-alaman namin na merong mga naghihikayat na mga retirees, no, ng AFP, aktibo sila ulit, maghikayat ng mga active officers, pati ng mga statements ng mga political leaders. Pera ho lahat ang maandar dyan, mga friend. Hindi ho basta pera yan. Oh, bilyon na yan. Oh, dahil pinipwersa nila sabi nga ni Sentry, siya nga bilyon na binibigay sa kanya ni Bongo para manahimik siya. Di ba? Talagang sa dami ng pera ng Duterte. Leaders ng Duterte camp naghihikayat ng mga active members ng AFP para mag-withdraw ng support. Tapos, ganun din, naghihikayat sila ng mga kababayan natin para magpuntahan daw sa Senado at maging parang sentro ng mga pagkilos leading to a people power. Kaso nga, take 4 na ito, take 5 na itong mga ex-marines na ito na nakita niyo naman kung ano yung pinagsasabi. Lahat ng mga kumukontra sa Duterte camp, yun na yung sinabi na, no? Tapos itong sa ICC, para madungisan lang yung investigasyon at yung trial sa ICC, sinama na rin. Ngayon, naging 6 na maleta na ang sinabi. Tapos, nag-iiba yung location kung saan nagbibigay. Ang purpose nito talaga para lang
Kasi napansin nila sa mga diehard supporters ni Duterte, kahit na anong sabihin mo, eh, pinahahawakan nila. Kahit na alam nilang fake news na ito, kasinungalingan na, eh, basta, gano'n na yan. Di ba? So, sa akin, ilang beses nilang ginawa yan. Meron akong foreign bank account, sabi ni Digong. Napatunayan na hindi totoo. Binenta ko rin Scarborough Shoal. Sinabi ni Digong yan. Maraming naniwala dyan. Napatunayan na hindi totoo. Tapos, ano pa ba? Ang dami niyang mga allegations. Pati nga, si Senator Laila, ginawa ng kaso. Kaya pinaniwalaan yun ng mga supporters niya. Hanggang sa na-acquit. Pero walang consequence sa kanila eh. Kahit nagsisinungaling sila. So ngayon ito, magtapon sila ng ganyang aligasyon, kahit kanino, bahala na kung sinong maniwala. Ngayon, ano rito, hindi naman tayo matitinan dyan at sabi ko nga, papailan ko sila ng kaso, balik pangatlong kaso na ito. Sentry, sa tingin nyo, sinadya, parang ang nakikinikinita ko kasi dito, baka mamaya ma-hostage itong impeachment trial at magkaroon ng dahilan para nga hindi matuloy o kaya ay magkaroon ng kalituhan dahil pwede silang itong dalawang paksyon sa Senado pwedeng mag-hold ng sabay na impeachment trial at manindigan na sila yung impeachment court. Paano kaya yun? Hindi malayo yun, mga friend. Di ba? Dahil ipipilit nito si Cayetano na ako presidente. Lihitin mo ko. Wala kang tracing numero. Para ma-aus ako sa pagiging Senate President. Titigas niya yan eh. Expect that, we should expect the worst kay Cayetano, kay Alan. Gagawin niya yan, yung mga ganyan maniobra. Pero, maliwanag na yung Sergeant at Arms, ito na yung bago itinalaga. Pagka gumawa ng eksena si Alan na makakagulo ng order, pwede siyang ipakontempt at pwede siyang iditine. Sana nga pwede. Sana nga pumwede. Tukayo. Sana pumwede. Oo. Kaso putangin ng marami pa rin tao tong si Duterte sa loob ng Kita mo nung ginawa nila doon sa mga friend. Nung we are under attack. Puta, drama yun, di ba? Sergeant at Arms. Yun. Yan ang purpose nila. Para hindi pwedeng mag-disrupt ng proceedings. Para ba sa inyo, Sentry, tama lang ba na panghimasukan ng Korte Suprema itong issue sa leadership sa Senado? O dapat lang na resolbahin mismo sa loob ng Senado yung issue? Depende yan kung may tinatawag silang issue na pwedeng pasukan. Not necessarily yung process, pero kung merong issue sila nakikita na breach ng Constitution. So yan yung pagtalaga ng quorum, for example. Yan, kaso na desisyon na mismo ng Korte Suprema dati, so pwede naman nilang i-revisit yun, pwede nilang i-affirm na ganun pa rin yung ruling nila, pwede na baguhin. So, sige, kung ano yung magiging desisyon doon, yun ang mananaig. Di ba? Let's just hope that the Supreme Court will do the right thing kasi yun na yun Yun na yung sila na mag-ultimate arbiter Pero in the meantime, ang de facto Senate President ay si Senator Will Gatchalian. Ganun po yun. Yung mga officers doon, nakita niyo naman, ang sinunod ng mga empleyado, si Senator Will. Therefore, siya yung de facto Senate President. Nirecognize siya ng Malacanang, nirecognize ng House. So, ganun ang magiging pananaw. At sana sa media, ang label na lang kay Cayetano ay ex-Senate President Cayetano. Di ba? Para talagang natitrigger siya dun di ba? Ang Pangulo po ba? Actually, ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi na, na sana i-resolbahin nyo na agad yung sigalot sa Senado. Baka umabot pa yan sa SONA. Di ba? Sa 5th SONA ng Pangulo,
kumbaga, may ano doon, baka magbago yung direksyon nung mensahe, no, sa kanyang Alam mo, kinukutob ko dito mga friend, war scenario, ha? Etong sila Cayetano na to, ha? Sana mali ako. No? Lalabas siya sa karsada, sasama doon sa mga nag-ano ng destabilisasyon. People power. Ha? Magdadrama yan, parang yung nangyari nung panahon ni Erap. Ha? Dadali nila doon sa karsada yan. Oo. Tignan mo. Sana mali ako. Ha? Hindi papayag nga si Cayetano, hindi siya maging, tinanggal lang ako, illegal! Oh, mag-walk out yan. Oh. Ba? Hindi niya gagawin yan. Tignan mo. Sana mali ako. yung pati. Pero pwede bang mamagitan? Silang, Sentry, ipatawag ng Pangulo yung dalawa at yun nga, kausapin at kumbaga Lalabas siya sa karsada, putang ina. Inagawan ako ng pwesto, illegal, ganito. Sasama na doon kila, yung mga ulol doon na nagdadadakdak doon, yung Eric Celes, sasama na yan doon. Tapos, dadami na, sa dami ng pera, putang ina, di dadami ng tao, dadami ng tao yan. Talagang, pag hindi natuto tong gobyerno ni Marcos Todas, batiin or pag-ayusin, possible ba yun? Hindi po, hindi maganda yon kasi talagang direct intervention na executive yon sa legislature. At knowing si Alan, hindi yan papayag unless siya yung uupo. Diba? So, hindi naman mangyari yun. Meron namang mekanismo sa Senado. As I mentioned, andyan na, in place na yung mga officers, yung Senate Secretary. Kung manggugulo ulit si Alan to disrupt the proceedings, pwede siyang i-contempt at pwede siyang idetine ng Sergeant at Arms. Ganun po yun. Pagka out of order ka na, at na-declare ka as out of order, i-detain ka. Ganun po yun. Yung kahapon kasi dahil siguro mali lang yung handling nung maling handling nung DILG kasi ando doon si ito siya sabi ni Senator Trillanes, ha? Mali yung handling ng DILG. Nandito si John Vic pero nakapasok. Ang order ni Win Gatchalian, pwedeng pumasok yung mga senador. Pero hindi pwedeng papasukin yung 18 marino. Di ba? Yun ang order. Pero nakapasok. Ayun ang mabigat dyan, mga friend. Si Bato nakapasok mag-isa. Ito 18 nakapasok lahat di ba? Tuloy. Secretary John Vic No. Magtataka ka naman bakit siya hinaharang niya mag-isa yung napakasimple kung sinarado nila yung mga gate sa harap at yung pedestrian gate lang yung ginamit para mas makokontrol nila yung pumapasok, hindi pumasok, hindi nagkaganon-ganon yun. So mahinang diskarte lang po yung nangyari na ginawa kahapon ng DILG, kaya nangyari yun. Kasi humingi na augmentation si Senator Win. Alright. But in the future, they should know, dapat marami silang natutunan. Eto mga boss dito, nagkabukuhan dito May sinama sila na pangalan, si Kong Alvarez, na isa sa nabigyan ng maleta. Sinugod sila doon sa Senado, ni Kong Alvarez, sinugod sila. Nung nakita nila yung matanda, naglayasan na sila. Tingnan mo. Sir President Alan Peter, maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Kasi pagbanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita So, gano'n lang po kung maaari. Wala man akong masama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo agad ako dito. Alam ko nandito ko Kung wala ka rito, di ba ko punta rito Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasukin nila ako. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinaladkad yung pangalan nyo as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro. Kaya marami nga siya sabi, di ba?
pakinggan ninyo yung mga 18 marino. Ang sinasabi nila, lahat ng mga kokontra sa administrasyon. Yun ang sinasabit nila. Pati sila Congresswoman Luistro, lahat, pati sila Redon, Tulfo, Trillanes, lahat. Talagang ito yung sinasabing bloodbath ni Sayad. May kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. Yan. Tinext siya, I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against Binabasa niya yung pinadala sa kanya sa message sa cellphone niya. PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako. Your principal stance, binola pa raw siya. Talagang gago ito, Utente. stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi po sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Magulo-magulo na mga friend, di ba? Yan ang gusto mangyari. Yan ang bloodbath na sinasabi siguro. Ito si Sayad. Ito pa isa. Pinadidismiss niya na. Gaano kakapal ang mukha niya? Malagang House Prosecutor sa hiling ni Vice President Sara Duterte na agad ibasura ang impeachment case laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong argumentong pinunto ng mga prosecutors? Jiggy, nanindigan yung mga House prosecutors na bawal hilingin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura o ipadismiss nga itong articles of impeachment laban sa kanya. Talagang ginugulo na talagang ayaw ayaw talaga nitong si Sayad na maumpisa itong impeachment na to kasi wala namang kwenta kila Jervix Huito, kila Congressman Redon, walang kwenta sa kanila yan. Maski na i-acquit nyo yan, basta importante malatag yung kahayupan. Pero si Sayad ayaw niya. Gusto niya outright dismiss yan. Jiggy, yung nakasaad sa konstitusyon, ang tanging mandato ng mga senador ay magsagawa ng paglilitis at saka magdesisyon kung i-convict o i-acquit si VP Sara. At actually, dismayado sila doon sa naging sagot ng bise na nilagay pa nila doon sa mga maleta. Wala naman daw kasi itong laman, puro rehash at walang bagong argumento o paliwanag ang bise. Wala naman talagang maisasagot Kung hindi yun nga, puro teknikalidad, wala naman talaga may sasagot. Ang sasagot mo sa sinasagot, umuwi pa siya ng, kumuha na siya ng assassin para patayin siya. Ano yung sasagot? Wala ho talagang may sasagot. Oo, walang may sasagot. Kapalan na nga, di ba? Sabi ko dahil, kapalan na lang ng mukha to. Kung gaano kapal ang mukha mo para i-acquit mo ang ganitong klaseng impeachment na kinakaharap nito si Sayad. Tuloy. Kaso, numbers game nga, di ba? Ayon nga doon sa mga kongresista, imbis sana nasagutin, harapin ng bise yung bawat alegasyon gaya nga nung unexplained wealth, bribery o panunuhol, maling paggasta ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, kinuwestiyon na naman ni VP Sara yung constitutionality ng impeachment proceedings. Nagtatago na naman daw ang bise sa teknikalidad. Pag-uusapan pa nga, Jiggy, ng House prosecutors kung paano nila sasagutin o kung maghahain pa nga ba sila ng reply o tugon dito sa non-answer ni VP
Taripyag ni na Lead Prosecutor Jervil Luistro at ni Bicol Soro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon. Ano yung maleta nila? Hindi ba? At, well, ito ay maletang walang laman. Parang wala naman ho silang sinagot, point per point. And very evident po yung hindi ho nila masyadong tinalakay. Yung pong... Parang si Duterte lang dito sa ICC. Ano depesang ialatag ng mga abogado kinukuha nila dun? Oh, mismong yung kliyente nila inamin na siya talaga ang ano ng EJK. Oh, di ba? Wala ho to, kaya lang talaga sa dami ng kwarta ng puta to. threats against the president. Hindi ba? Kasi isa ho doon sa reklamo daw po nila, marami daw pong mga tinatalakay yung pong articles of impeachment na hindi ho within the term of the Vice President. No? Sa Senate Rules on Impeachment and even dito sa ating Constitution, there are no options like dismissal, like remand, like clarification. Ang option lang po na ibinigay sa atin is trial forthwith. And after trial, dalawa lang ang pwede nitong puntahan. Either conviction or acquittal. Oh. At Marian, anong masasabi ng mga congressman dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Jiggy, actually naniniwala itong si Congresswoman Luistro na posibleng magkaroon ng constitutional crisis kung patuloy nga na hindi sisipot yung mayorya ng mga senador sa sesyon. Nananawagan po yung ilang mga kongresista na sana ma-resolve na, maayos na itong gusot sa pagitan ng mga senador. Narito po yung kanilang mga pahayag. Yan. The legislative is bicameral, no? Hindi kami makakagalaw until the conclusion of the legislative function without the participation of the Senate. Meron din po kasi nga real impact po ito pong absence of quorum to conduct business doon po sa Senate Impeachment Court. No? Kasi for the Senate Impeachment Court to convene, a quorum is required. We only have 2 days bago po mag-CND para marami na pong mas matapos na local and national bills, yung mga LEDA priority bills natin. Jiggy, actually, sa ngayon, sa mga oras naman na ito, ay nakasalang sa loob ngayon ng plenaryo, yung ethics complaint. Naghain na nga po ng rekomendasyon ang Ethics Committee na expulsion o pagkakatanggal nga po sa pwesto itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Manatili lamang pong nakaantabay dito sa ating news para nga po mabagay natin kung ano yung magiging resulta ng botohan. Yan muna ang latest. Wala na si Barzaga, isa rin ulol yan eh. Dapat isa pa yung Marcoleta, isa rin yun, dapat din yun, ma-expel na rin yun, di ba? Shout out Kalat ni Baya. Good afternoon, Kasani, God bless your family. God bless your family too, Kalat ni. Mary Lebron, shout out. Si Rox, wala kang upload kagabi. Yun nga eh, na-high-blood ako. Maril Pabianak, shout out Napakainit na hapon po tayo sa mga ka-warriors. Okay po yung mag-relax muna kahit isang gabi na nakaka-stress na vlogging nyo. Happy 49th wedding anniversary to both of you. Tatay and I said, salamat ka. More years, love and happiness. Dito naman po sa nangyari sa Senado, kahit paano nakikita natin na nakikipaglaban pa rin ang mga panig ng kabutihan at nakakatanaw tayo ng pagkatuloy ng trial impeachment. Lord, alam po namin di nyo pababayaan ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Labo yan, wala ka. Hindi papayag yung itong mga kampo ni Sayad na matuloy yan. Oo. Dadalhin sa karsada yan, tignan mo. Sana mali ako. Eddie Luna, shout out. Hi Karox, magandang araw sa inyo dyan. Bago ang comment ko, happy anniversary sa inyo. Karox, hindi na sana ako magko-comment ngayon, pero nanood naman ako sa vlog mo ngayon, araw ng Miyerkules. At narinig ko, sabi mo nga, mahihina talaga NBI. May aarestuhin, babae ang pinadala. Ano yun, bata ang aarestuhin? Doon sila nagkamali.
at saka DILG, mga hilaw, kung mga kumilos, kung kay General Torian, alam na alam kung paano nila babakuran ng target. Saka sabi mo nga, sir, si Atong Ang wala na ring nangyayari. Paano kasi sila nakakahuli uuna ang ngas-ngas keso alam na kinaroroonan, keso maraming pinakakalat na maghahanap. Hay nako, Karox, talagang nakakabwisit style nila, Karox. Totoo, wala parang nanggagago lang, di ba? Hilo na. Karox, tangin ang sayad na ito. Kung magsalita, akala mo may nagagawa ang hayop na yan. Hindi kaya kinikilabutan ng hayop na yan sa mga sinasabi niya. Nakakasuka siya. Yung gala ng gala, pag may kalamidad, wala siya. Tanginang to. Akala mo magaling. Yun nga di ba? Parang abnormal lang no? Librado Ludovico, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out. Sabi ni Blessed Morning, Karox, and to all warriors. Ayan, parehong kawatan, Karox. Yesterday, wala kang upload, anak ng pating. Crazy Judas, mga chinatong. Tamaan nawa kayo ng kidlat, mga lecheng hinduropot. Mga salot. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Long time no talk tayo, Pastor. Totoo lang. Shelly J. Grabe na nangyayari sa Senado. Hirap kasi, Karox, kung sa pilitan ng pagka-SP ni Kawatano, yan ang nangyayari ang gulo. Makasariling to si Mr. 10K. Kapal ng muka, pinag-resign na ang mga kasamahan pero wala Ganyan talaga si Kawatano, sakim. Totoo yan. Happy birthday, Tol, Jojo. Birthday nung utol ko ngayon, January 5. Muntik sila magkasabay ng misis ko David Ali Mendoza. Good afternoon po, Karox. Kapit to ko si Kawatano, Peter Alan Kayatae pala sa pagka-SP ng Senado. Ewan ko na lang kung iboboto pa ng mga tao yan. Ano naman kayang pangako o sasabihin niya sa eleksyon? Baka 20K na ang ibibigay niya bawat pamilyang Pilipino. Wala, babayaran lang niya. Daming pera niyan. Puta na, hindi naman magaganyan niya ng ganyan-ganyan lang ako. D-Set, shout out. Gandang gabi, Xerox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Apolinar Tolentino, shout out. Kalokohan na hindi maaresto si Bato. If the NBI really determined to arrest Bato as well as CIDG, they can do so easily, for they have offices and agents all over the country. Lokohan nga. Apolinar ulit. Sa laki ng mga ninakaw ng mga politikong magnanakaw, mas gusto pa nilang makakulong basta may mananakaw na malaking halaga na kahit nakakulong ay bilyonaryo naman sila. Pwede. David Ali Mendoza. Karox, mukhang nasa pian ng espiritu ni Kibs yang si Kawatano. Happy anniversary po pala po ulit sa inyo ni Ate Cecil. Thank you. Susan de la Cruz. Gandang gabi, Karox, sa mga kawarang. Happy anniversary to both of you. Love. Salamat talaga, mga friend, ha? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Xerox. Abogado ba yan, Kawatano? Abay, nagtanga-tangahan, kaya ganyan sila. No? Kaya ganyan sila, kasi dahil kesa Ramaw na yan, ala nang magagawa. At sana maging maayos na po lahat. Unti-unti na lumilinaw na talagang nakaka-stress po talaga. At tama ka, sir. Mahiwaga ang politika natin. Asa po tayo naway magiging matino na Senado ng dahil sa animal na Duterte nagulo ang taong bayan. Ay, Xerox. Manalig pa rin tayo. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. David Ali Mendoza ulit. Karox, dismiss agad ang impeachment case si Sayad. Wala pa nga silang paliwanag o sagot doon sa mga impeachment complaint sa kanya. Dismiss na kaagad. Wag sira nga ulo. Bakit? Maasa si Sayad na agad tong si
si Kawatanong presidente, di ba? Baka sabihin, let's vote for the dismissal or gano'n na, hindi na mapapahabain ni Kawatano yan. Oh. Tangin na, ewan. Siksinse. Amoy. Sa medyo, shoutout Karok. Si Sara, magnanakaw yan. Pag nakaupo na sa presidente, aabot ng 30 to 40 trillion ang utang ng Pilipinas. Maraming mamatay. Pati pagsakop sa China sa atin, kawawa ang bansa. Bagsak dasal na lang ang paraan. Totoo yan sa medyo. Librado Ludovico. Karoks, okay lang kahit walang upload. Basta take care. Pag may nangyari sa atin, tatawanan lang tayo ng mga anak ng putang ng mga dilis. Maybe huwag na lang sila ang topic, okay. Anyway, happy 49th anniversary. Wedding anniversary. Oh, salamat Jane Labay na, shout out. Dapat, Xerox, idemanda ng Senado yung 18 Marines kuno. Yung mga kasinungalingan nila above and beyond. Ang logic, tulad ng tumanggap daw si Tito Sen ng maleta. At ang tumanggap daw si Mark. Paano tatanggapin ni Mark? Deadball na pala 2015 pa. Kaloka ito si Marcoleta. Hindi mo na pinalingat ang script. Wala. To, magulo to, Jane. Ito sa Lunes, magulo yan sa Lunes. Utay na. Sana mali ako. Jane ulit to. Xerox, nag-hearing yung 11 Huda sa plenary. Wala namang stenographer. Hindi 11, 10 na lang sila. Wala ring nag-take oath. Hindi valid ang kanilang hearing na yun. Ito pa, Xerox, si Alvarez, nagoyo si Caldero dahil dehin siya pinanigan ni Alvarez. O, di ba? Jane ulit, Xerox, nabasa ko somewhere ang talaga palang target ni Caldero. Kaya talagang kapit to ko sa pwesto at todo baboy sa Senado. Si BBM pala na busy. Si BBM talaga target ng mga animal na yan. Kaya nga, bloodbath Sinasabi ni Sara Duterte bloodbath. Sila ang ginamit na sabon sa bloodbath. Ginabay na ulit. Wala ka palang vlog kahapon, kaya pala hanap ako ng hanap, wala akong makita. Hi, Sir Rox. Huwag mong dinidibdib mga kalokohan ni Caldero. Ang masama, hindi kailanman magtatagumpay. Kaya relax ka lang dyan. Ganun. Reynaldo Gonzalez, shout out. Langya, puro kawatanas na alang napapanood. Si Kawatanas lang ang kaharian na walang hari. Totoo. Ted, shout out Ted. Peter Cayetano at Sara Duterte, isip baliw. Nakikita sa kanilang isip, salita at gawa. Iba ang ginagawa, sinasabi sa dapat mangyari. Totoo yan, Ted. JTV, shout out. Good day, told sa lahat subscriber crisis ang bansa natin. Yun nga. Friends, share me sa pera, shout out. July 7, Alcantara. Christiansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss, Sabi ni Tia Delio. Naku, Xerox. Alam mo po, yan po tinatawag na karma is real, Sa sobrang katangahan po niya, pati po nung mga kasama niyang tropang trumpo, ayan, tuloy ang inabot nila. Diba, Xerox? Ipinakikita lang po talaga dyan ni Lord na siya po ang mas makapangyarihan po sa lahat. Totoo yan. Ito po kasing si Kawatano na may pinakapulpul na utak sa kasaysayan at malimit pang binabanggit ang Diyos sa lahat ng kanyang kadramang palabas at kasinungalingan at kahibangan. Ayan tuloy, ang napala mo, bugok. Talaga po sa totoo lang, Xerox, napakalupit po ang tama niya sa utak. Totoo. Nakakatakot pong kasama yan. Baka mamaya po bigla na lang pong mangagat yan. Sumobra na po ang luwag ng kanyang tornilyo. Sa sobra niya pong talino at pagkagahaman sa kapangyarihan, baka kung ano po, Sir Rox, ang naging kapamilya niyan, sobra ko po siyang ikinahihiya dahil sa kanyang mga ikinikilos.
at mga pinagagawa. Sabi nga po ni Atty. Enzo, he is a very dangerous man. Sobrang lala na po ang kanyang tama at topak sa utak. At ang hindi po maintindihan, yung mga aliporis na may matino naman po siguro silang utak, pero bakit po sunod-sunuran po sila dito sa halimaw na ito, Sir Ross? Malaki yan, hindi basta yan, Tia Delica, hindi basta pera yan. Ha? Pero bakit po, sayang mga pagka-edukado at edukada ninyo. Nagsipagsunod kayo ng kilay, tas sa isang kawatano lang susurrender at papasakop kayo. Ba, kailangan nyo sigurong painumin ng pamurga sa inyong mga utak. Ano po? Ba, akalain mo, isang matapang na kubeta, luga, arda, kababae mong tao na dati kang tinitingala at nirirespeto, akalain mo, hinayaan mong mapasakop ka ng halimaw na topak. Ba, kung si Boy Lamon, okay lang na sumama siya dyan. Kasi maski naman noon pa, abo lang ang laman ng utak niya. Kasi maski naman noon pa, abo naman, isang sanggano na walang tamang direksyon ng utak. Pero akalain mong napadpad sa Senadong inutil. Number 1 pasok eh. Akalain niyo yun? Pero sa mga bumoto po diyan kay Boy Camon, sino po palagay nyo ang mga syunga? Yung ibinoto nyo o kayong mga pulpol na nagluklok sa isang inutil? O ayan, tingnan nyo ang itsura, pinaswesweldo nyo, pero ano po ang napapala natin? Meron po ba? Di siyempre wala, di ba? Tas siya pa yung naging bida sa pagtakas kay Boy Ulo. O di ngayon, sino po ang nagpapahinog ng bukol? Di ba pati po kaming isinumpa po yan, nadamay din dahil sa mga katangahan nyo. Ayan, pagmasdan nyo mong mabuti ang sinasamban nyo si Lamon Boy, si Cubeta, si Dila, si Haba na Baba. Tignan nyo po ngayon kung anong perwisyo at saan tayo dadalhin ng mga halimaw ng mga tanga. Mga leche, mga bisit, kinam. Kung ako sa inyo, kawatano, magbarangay tanod ka na lang. Doon mo gamitin sa mga pasaway sa kalye ang katapangan at bunganga mong walang silbi. Pareho lang kayo. Pati yung si Mr. DILG. Naku sir, ano pa po ba nangyayari? O di, walay na naman. Naku ewan ko sa inyo, mga pesting yawa, mga buisit Grabe, wala. Shout out to Lord Garcia, Penami Bingson, Eman Escalona na mission accomplished mga boss. Hanggang bukas umuli, ha? Sabado na naman mga boss. Wala. Mukhang walang patutunguhan talaga. Binabraso na, ang putang ina. Binabraso na itong si Sayad at Senado. Good night. God bless. Dasal.